Kamusta? Simulan na natin ang usapan tungkol sa bagong analysis na nagpapakita na yung paglago ng clean energy sa China ay nagresulta sa pagbaba ng kanilang CO2 emissions kahit na mabilis ang pagtaas ng demand. Yeah, nakakabilib talaga. Ang unang punto dito, iba talaga ang impact ng clean energy ngayon, di ba? Sa unang quarter ng 2025, bumaba ng 1.6% ang emissions kahit na stream ng bagong wind, solar at nuclear capacity ang nagpatigil sa coal power. Tama. Oo, it's like dati parang bumababa lang dahil sa low demand, pero ngayon dahil sa paglago ng clean energy, napinsala na talagang fossil fuels, lalo na coal sa power sector. Ano at isang mahalagang obserbasyon, sinabi rin nila na ang power sector emissions ay bumaba ng 2% sa nakaraang 2 buwan. Exactly, totoo yan. Oo, at pinaka-interesting, sinasabi ng analysis na kung magpapatuloy ang pattern na ito, possible nang magkaroon ng peak at structural decline sa emissions sa power sector. Pero, syempre, may caveat pa, isang 1% lang sa ibaba ng latest peak. Kaya anumang biglang pagtaas sa demand, mukhang madali nang tumaas ulit ang emissions. Naku, kaya pala may konting pangamba na agad itong bumalik sa dati. Parang kahit na count na bumaba, nararamdaman mo pa rin na napakadelikado, di ba? Tumpak. At aside sa power sector, iba pang sektor tulad ng metals at chemicals ang nakaranas ng pagtaas ng emissions dahil sa pagtaas ng paggamit ng coal sa industriya. At nakakapagbigay ito ng ibang perspektibo sa kabuang trend. Kapansin-pansin din yung epekto ng bagong pricing policy para sa renewable energy. Sabi ng analysis, magre-resulta ito sa rush ng pag-install bago magkabisa ang bagong policy sa Hunyo. Oo nga parang deadline rush talaga ng construction projects. Tama, mga 23 gigawatts ng solar at 13 gigawatts ng wind ang nadagdag noong Marso, record-breaking na talaga at about 80% hanggang 110% increase mula dati. Sobrang impressive. Parang pandaigdigang trend na rin ito, di ba? Pero, may kakaibang uncertainty pa rin dahil sa stop-go cycle. Una, rush. Tapos babagal sa ikalawang kalahati ng taon. Oo, at ito yung nagpapakita ng kahalagahan ng tamang target setting sa susunod na 5-year plan ng China. Dahil kung hindi magiging malinaw ang kanilang intensity targets, posible na kahit pagbaba ngayon, babalik ulit ang emissions sa hinaharap. Ngunit parang may contradiction dito. Sa kabila ng downward trend sa power sector, tumataas pala ang ibang sektor. Paano natin ipapaliwanag yon? Well, sa power sector, talagang gawa ng paglago ng clean energy in overcome ang demand. Pero sa ibang industriya, gaya ng coal to chemicals, metals, at construction, may mga growth factors na patuloy kahit na bumababa ang demand sa real estate, tumataas ang demand sa vehicle at machinery production. Tama ka dyan. Nakakatawa ring isipin na yung trade policy tulad ng mga US tariffs na inisyatibo ni Trump ay nag-udyok sa China na palitan ang kanilang export-driven growth at mag-shift sa domestic consumption. Oo, dito naman, nagbibigay daan sa mas sustainable na paglago dahil mas nakatutok sa loob ng bansa. Pero may risk ring kasama kung hindi tama ang stimulus, baka bumangga pa rin ang emissions. Iyon nga, parang ironic, di ba? Yung stimulus para pabilisin ang consumption sa domestic market ay pwedeng makatulong sa ekonomiya pero sabay na nagdadala ng pressure sa emissions, lalo na kung hindi tama ang focus. Exactly, parang double-edged sword talaga. At napaka-importante rin ng usapin sa clean energy growth. Ibig sabihin, umabot na sila sa puntong it's like kung tuloy-tuloy ang pagdagdag ng clean energy capacity, hindi lang power sector emissions ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga target sa ilalim ng Paris Agreement. Naalala ko na sila unang nagpromisa ng malaking carbon reduction for 2030. Ngunit ayon sa analysis, mukhang mahirap na sila maabot, lalo na't nakatala na may potential pa untok ng emissions rebound kung hindi mag-accelerate ang carbon intensity reduction. Tama, daraagdagan pa ng pressure yung trade tariffs at kakulangan sa solidong policy targets para sa 2030. Kaya bang maabot nila ang kanilang international commitments
kung sakaling makapagpatuloy ang mga current trends. Seryoso at challenging talaga. May isa pang point dito, yung pag-unlad ng nuclear construction. Sa kabila ng focus sa solar at wind, nadagdagan na din ang capacity ng nuclear power na nagbibigay ng additional clean energy. Oo, Jack, habang ang coal power ay bumababa, dahan-dahan na mangganap ang nuclear expansion to cover future demand. Pero hindi naman lahat ng industry stakeholders ay kasing sigurado sa bagong renewable pricing policy. Some analysts expect a drop in wind power capacity additions in 2026. Really? Parang may pinagdududahan sila. Oo, kasi ang uncertainty sa local implementation at central targets ay maaaring magkaroon ng varied impact sa industriya ng wind at solar. Kaya parang nakasalalay pa rin ang future outlook sa tamang pag-manage ng policy details. Yep, tama ka. Kaya sa kabuuan, kahanga-hanga na ang progress ngayon, pero glance lang, mahirap pa rin maging tiyak kung tuloy-tuloy ba talaga ang pagbaba ng overall emissions. Kailangan talaga nilang bantayan yung rebound effect. Ano naman sa mga sektor na hindi pa nagpapakita ng peak? Gaya ng coal to chemicals? Parang napakahalaga ring bantayan itong sector na ito, di ba? Oo, kasi yun yung maaaring pahinain ang kabuuang emissions achievements nila. Tama ka, kahit na mataas na ang paglago sa clean energy, kung may mga sektor pa na patuloy ang paggamit ng coal, maaari pa ring magkaroon ng bagong record sa emissions. Ibig sabihin, continuous vigilance at integrated policy approach ang kailangan. Parang ang challenge talaga ng China ay i-balance yung economic growth at environmental sustainability. Isang banda, lumalaki ang industrial output at domestic consumption. At sa kabilang banda ay kailangan nilang bumaba ang fossil fuel use. Exactly, isang malaking balancing act talaga. At dagdag pa, nakikita natin dito na ang US tariffs ay hindi lang simpleng trade issue. Nakakaapekto na rin itong pang-ekonomiyang dynamics at environmental strategies. Sobra itong interconnected. Kaya, umaga sa tomorrow, magiging labanan na rin ang pagpapatupad ng stimulus programs na epekto ng trade wars at ang patuloy na pagtaas ng demand na, baka magbago ulit ng overall emissions scenario. Oo, at critical ang papel ng central government dito. Sa huli, nakita natin na sa unang pagkakataon, ang paglago ng clean energy ay talaga namang nagbaliktad sa trend ng emissions, isang historic milestone. Pero syempre, marami pang uncertainties, lalo na ang epekto ng bagong renewable pricing at kung paano sila magtatakda ng bagong emission targets sa kanilang 5-year plan. So marami pa talagang variables dito. Tama. At isa pang interesting na punto yung trade-off sa pagitan ng immediate economic stimulus at long-term climate targets. Para bang, yes, kailangan mo munang pasiglahin ang ekonomiya, pero sabay dapat ang pangmatagalang plano para sa kalikasan. Oo nga eh. At parang, it's like naghahanap ka ng tamang recipe, isang mix ng economic policies, tamang technology investments, at malakas na regulatory frameworks para maging sustainable yung pag-unlad. Exactly, perfect analogy. Ngunit meron din akong konting challenge sa punto na ito. Sa tingin ko, habang impressive ang clean energy growth, may pag-aalinlangan pa rin kung sapat ba ang kasalukuyang hakbang para mapabilis ang pace ng carbon intensity reduction. Ano sa tingin mo? Magandang punto yan. Oo, kasi ang reduction sa emissions ay nangyayari bara-bara. Pero kung hindi agad tumaas ang rate ng pag-reduce ng carbon intensity, mahirap maabot ang international targets nila. Kaya mahalaga na ang mga susunod na hakbang ay hindi lamang basta stimulus kundi confirmed policies na magpapabilis ng transition sa low-carbon economy. At dagdag pa, ang epekto ng mga seasonal at regional factors, gaya ng pagtaas ng gas consumption sa power sector dahil sa weather variations, ay isa ring factor na dapat pagtuunan ng pansin. Oo nga, iba-ibang regional impacts. Kaya makikita mo talaga na marami pang nuances sa analysis ng carbon brief. Ang success ng China sa clean energy growth ay promising, pero kasama rin ang complexity ng iba't ibang sektor at ang interplay ng domestic at international policies. Truly complex pero swak sa context ng global climate change. Sa dulo, positibo man ang trend, kailangan pa ring bantayan at patatagin ang mga susunod na hakbang upang matiyak na hindi lang ito panandali ang pagbaba, kundi tuloy-tuloy na structural change.
Exactly, critical ang long-term vision dito. Tama, kaya kahit na ngayon, unti-unting nagbubukas ang pinto para sa sustainable development, tandaan natin na laging may room para improvement at adjustment, lalo na sa pagharap sa mga hamon ng economic, trade, at environmental policies. Ayos, napakalinaw ng mga point na yan at doon nagtatapos ang ating pag-uusap. Maraming salamat sa pagpaliwanag ng mga mahahalagang detalye. Sana ay nakapagbigay ito ng bagong insights sa kung paano nagbabago ang dynamics ng global emissions sa harap ng paglago ng clean energy sa China. Tama, maraming salamat din. Hanggang sa susunod na usapan. Future Keepers is created with generative AI and synthetic media. For more information, visit futurekeepers.world.